Good morning, guys. Today is July 9, Tuesday. And since it's a Tuesday, choose to be wise, choose to be financially comfortable, choose to be happy. And today's topic is about your two sides. Yes po. Bawat tao may dalawang sides. Okay? The left and the right. Parang sa ano lang. Parang yung sinasabi nila na ang nasa kanan mo ay anghel. 'Di ba? Tapos ang nasa kaliwa mo ay demonyo, dahil na demonyo. Ayan. But actually, based on what I just heard from RDR Talks, yan, nakikinig kasi tayo every morning ng mga motivational talks. And this morning, ang napanood ko at napakinggan ko is yung kay RDR. At ang sinasabi niya, ang two sides daw talaga na yan ng tao ay yung bad wolf and the good wolf. So, bawat tao, meron sa atin, naka-built in. There's the bad wolf and the good wolf. So, let's define, ano nga ba yung bad wolf? Okay? Ito is, disclaimer, applicable po ito sa mga Filipinos. Kaya yung mga ibang lahi na nag-view sa atin, in case meron man, I'm sorry, magtatagalog ako for today's video. May konting halong syempre English, pero mas emphasis on Tagalog kasi po ang itatouch ko is the Filipino culture. Okay. So, bakit nasabi natin na merong bad wolf sa atin? Ang sabi kasi nila, according to historically, na mindset ang mga Pilipino, according to our culture and our history, ng pagkakaroon ng slavery mindset, slavery culture, and yung kultura na na-deprive tayo. Why? Well, history would explain to us and would tell us na we were colonized by the Spaniards, 'di ba? For so long. Ilang centuries, ilang daang taon. And because of that, naipamulat sa mga Pilipino yung maging masunurin, obedient, maging slaves. And in fact, according to historians, sa ngayon, yung mga latest studies, and even before then, nung elementary ako, naririnig ko din yan. Yung sinasabi nila na, actually, ang totoo niyan, bago pa dumating yung mga Kastila sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay meron ng sibilisasyon na sarili. 'Di ba? Kasi ang sinasabi lagi sa mga ibang mga books ay sila ang nagdala, yung mga banyaga, yung mga dayuhan ang nagdala sa atin ng sibilisasyon. Ayan, na sila ang nagdala sa atin ng edukasyon, sila ang nagdala sa atin ng relihiyon. Yan yung mga two main things na nagkaroon daw tayo na wala daw nung wala pa sila na sumakop sa atin. Pero ang totoo niyan, actually mayaman ang kulturang Pilipino. Kaya nga daw, bago pa man dumayo ang mga Kastila dito, meron na tayong tinatawag na maharlika. 'Di ba? Ibig sabihin, yung mga sinaunang mga tao, sinaunang mga Pilipino, mayayaman talaga. So there was that rich culture, rich mindset, wealthy mindset, and wealthy culture. Until sinakop nga tayo, na-colonize tayo, and then, na-mindset na tayo. Yung mga ninuno natin, hindi pala tayo. Yung mga ninuno natin, okay, na kailangan sumunod, kailangan utusan ka, kailangan didiktahan ka, kailangan, yun nga, maging sunod-sunuran ka. At sila yung boss, sila yung masusunod, sila yung, alam mo yon. So, bakit siya naging bad wolf? Kasi yun yung pinakain sa sistema natin na parang feeling mo, throughout time, throughout historical times, until now, present, naiwan dun sa DNA ng mga Pilipino, yung pagiging masyadong deprived of so many things. And number one dyan is, nafe-feed yung utak natin ng mga negativities around us. Madali tayong bumigay, madali tayong sumuko. Tapos eto pa, media. What does media present? 'Di ba? Manunood ka ng teleserye, manunood ka ng movies. Sa mga movies or teleserye, ano ang nakikita natin? Yung bida is yung mahirap. Tapos, ang umaapi sa kanya, yung mayaman. 'Di ba? So, tinatapak-tapakan siya. Alam mo yon, yung inuutos-utusan siya, katulong ba, ganun utusan, tapos aapihin siya. Tapos, yung Filipino mentality is tanggap natin
na yung mahirap, siya yung tatapak-tapakan, tapos yung yung mayaman, yung bad guy. 'Di ba? So, dumarating tayo, kumo-connect tayo doon sa katuruan nung sinaunang panahon. Sino ba ang mga nagturo nung panahon ng Kastila? 'Di ba yung mga pari, 'di ba? Syempre, i-connect nila yan biblically. At sasabihin nga nila na mahal kasi ng Diyos ang mga mahihirap. So, ang mga mahirap pinagpapala sa langit. Pero teka lang, 'di ba buhay pa tayo? 'Di ba? Gusto niyo na bang alam mo 'yun? So para saan ba yung mga sacrifices natin? Para saan ba yung kinakayod natin? Para saan ba? Para ba doon sa kamatayan or para dito, right? Para sa while we are living. And yun yung nafi-feed sa atin. Tapos every single day ang inaabangan natin sa TV, mga balita. Ano ba ang palaging nasa balita? May patayan, may disgrasya, may korupsyon, may alam mo yon, may nag-away-away sa politika, may mga nagtraidoran, may mga nangurakot, may mga alam mo yon. So it's all the negative things. And then ang masaklap niyan, karamihan sa atin, ang finifeed natin is that bad wolf na side. That is why the world around us is full of negativity, full of toxicity. Wala yung, alam mo yon, yung parang, pagka mahirap ka, okay lang. Deprivation, tinanggap na natin. Naging part na siya ng sistema natin na okay lang maging ganito. Tapos, iisipin mo pag nagdadasal ka, mahal naman ako ng Diyos. So, okay lang, tanggap ko yung nangyayari sa akin. It's all part of God's plan. Okay, fine. So, nandun tayo sa mediocrity, nakukontento na lang tayo dun sa mga nangyayari sa atin na hindi naman ganun kaganda. So, that's the bad side. That's the bad wolf. And the more you feed your bad wolf na side mo, the more it grows. Right? And the more it grows, that is what you are. That's what you become. That's what becomes your reality. Kasi sabi ko nga sa mga previous na mga talks ko, what you feed your mind becomes your reality. So pag ikaw yung taong nakontento ka na lang sa kung ano ka ngayon, eto lang ako lang ito, eto lang yung kaya ko, you already stop and prevent yourself from aspiring and achieving something higher than what you have, better than what you have, higher than what you are, and wala na, hanggang doon ka na lang, nakakulong ka na doon sa box mo. That's why ang sinasabi nila, pag nasa comfort zone ka, and you become relaxed, you become okay, you accept things as they are, that is the bad wolf in you. And you are feeding it. And did you know na yung good wolf sa atin na nakatulog sa loob ng sistema mo has been fasting for so long. Siguro for so long as you lived. Kasi simula ng pagkabata natin, ano ba ang kultura ng mga Pilipino? Di ba pag bata ka, sasabihin sa'yo, bata ka lang, wag kang sumasaw sa usapan ng matatanda. Pag nag-uusap yung mga may edad, pag nag-uusap yung mga may alam, tumabi ka, doon ka. Dito ba? So ano ang nangyayari? Imbes na yung bata natututo sana sa atin, kasi tayo yung may edad, tayo yung may alam, tayo yung may mas experience, inihihiwalay natin yung bata. So ang nangyayari, sumasama yung bata sa kapwa bata. So pareho po silang walang alam. Ang worst nun, eto pa, ang worst nun, sasabihin mo sa bata, wala siyang kalarong ibang bata sa bahay. So nag-uusap-usap kayo matatanda. So sasabihin mo, doon ka na lang, manood ka na lang sa YouTube, manood ka lang sa TV. Yan. At pag ang bata nanood sa TV, ano ang nafi-feed sa kanya? Again, all negativities. Dito ba? So nakikita niya, ano ba pinapresent sa mga teleserye, lalo sa mga kwento ng Pilipino teleserye? Kabit, away-away, agawan ng yaman, yung mahirap, aping-api, inaapi nung mayaman. So, barabang kasalanan maging mayaman. Dito ba?
Tapos, okay lang maging mahirap kasi ikaw ang bida. So, lumalaki yung bata na sumusuot yun sa sistema niya at yun na, nafe-feed na po yung bad wolf sa bata. And I go back to my previous talk on parenting. Now, we should give a chance to our children. We should give our children a chance to listen to us, to communicate with us. And we teach them yung modern way of living, not the way our parents raised us. Kasi I know, sa ngayon lang naman nauso na nagkaroon ng technology, ngayon lang naman nauso yung mga influencers, motivational speakers, financial coaches, 'di ba? Si RDR, si Chinkitan, yan. Sa Amerika naman si Warren Buffett, si Robert Kiyosaki, all those people, no? Mga financial gurus, mga coaches, life coaches. Ngayon lang naman, recently lang naman nauso yung mga yan, especially nung pandemic nga, 'di ba? So, yung mga parents natin, okay, na hindi po nakamulatan yung ganong sistema na ang mga bata ay nakikinig at nakikipag-usap sa mga matatanda, sana baguhin po natin. Let us try to feed the good wolf in them para sila na ang magbago ng future din na generation nila. Nang sa ganon, imbes na ma-absorb din nila yung negativities that surround them. 'Di ba? And go with people na kapare-pareho lang din nila ng mindset later on. Sabi nga nila, 'di ba? Birds of the same feather, they flock together. Kaya nga, kaya nga yung mga marites, magkakasama yan malamang. Sa trabaho na nga lang, sino yung magkaka-vibes? Syempre, yung mga pare-pareho ang wavelength. So because of that, sana tanggalin natin sa sistema natin bilang mga magulang, or let's say teachers, tanggalin na natin sa sistema natin bilang guro na sobrang i-invalidate mo yung decision, opinion ng bata, ideas ng bata, emotions ng bata, just because you feel you know more than the child. You think you are better, you think you are this, that, blah, whatever. Please, let us listen to them because they might have something to say. 'Di ba? And ano pa? Then, i-bridge natin yung gap na paliitin natin si bad wolf. Kung pwede nga lang, patayin na natin si bad wolf. Tapos, patayin na natin si bad wolf, tapos si good wolf na lang ang buhayin natin. I am not saying mali yung sa school na too much training sa mga bata para maging empleyado. That's also a source of income. But sana, ang mali sa school system is that it ends there. Sana magkaroon din sa sistema ng school sa educational system ng Pilipinas na turuan din silang maging negosyante, entrepreneurs, turuan silang mag-diversify ng sources of income, turuan silang yumaman. Kasi people are not comfortable pagdating sa usaping pera. And you feel na minsan in denial ka na lang, minsan ayaw mong i-accept, that's a bad wolf, 'di ba? Minsan ayaw mong i-accept na lubog ka sa utang, minsan in denial ka, tatakpan mo siya ng, alam mo yon, material things, nabibili ka ng mga bagong damit, bagong gamit, bagong sapatos, bagong bag, just to flex to people na, I'm okay. Bad wolf yon. Wait lang, I'm not done yet. Bad wolf yon. So, dapat, ang i-build mo, yung good wolf, accept. Okay? Part of that good wolf is acceptance and i-admit mo na, okay, nagkamali ako, I made bad choices, especially sa finances ko, and ituwid mo. Tapos, at the same time, habang tinutuwid mo yung sarili mo, bilang magulang, itutuwid mo din yung anak mo. Kasi hindi pwedeng tinutuwid mo yung sarili mo habang nagluluho at ini-spoil mo yung anak mo. Ano naman tayo sa parenting, yun sa discussion kahapon. 'Di ba? So, in order for you to change your mindset and to change your life, kailangan mo din palibutan yung sarili mo ng mga taong susupport sa'yo. Kasi mahirap yung nakafocus ka, hype ka. Yes, narinig ko to kay RDR. Kailangan ganito, maging productive, mag-create ng sources of income. Tapos, isang problema lang, bumigay ka na. Tapos sasabihan ka ng mga kaibigan mo na nakasurround sa'yo kasi nga hindi mo naman sila tinuturuan din or sinasabihan din ng mabubuting
advice, sumasama-sama ka sa kanila, tapos sasabihin nila sa'yo, oh halika na, balik ka na lang ulit sa amin, sama-sama na ulit tayo, magmarites na lang ulit tayo. That's why it starts with you. Sa'yo muna, clear your thoughts, clear your system from the bad wolf, and feed your good wolf, aralin mo, and one thing for sure, masasabihin ko sa'yo, which is sinabi nga rin ni RDR, it's gonna be difficult, it's gonna be tough. And definitely, you might lose people. Why? Because in changing your mindset and in changing your life for your future, habang buhay ka, hindi yung pagka nagbabago ka lang kasi pag mamamatay, ganun, wag naman. In changing your mindset and in feeding your good wolf, maraming sacrifices, maraming trials, maraming failures. I am not saying, pag nag-change ka ng mindset mo, kinabukasan nagising ka, successful ka na agad. No. In order for someone to be successful, you have to go through failures. Wala pong naging successful na hindi po dumaan sa failures. Kaya you might fall, not once, not twice, but many times. And it's a long process to take. And you might not see the result right away, but keep feeding. Imagine the sacrifices na nag-fasting yung good wolf mo. Imagine yung ganyan gabundok na yung laki ni bad wolf mo. Tapos, si good wolf mo parang kapiranggot pa lang. Seed. Itanim mo siya sa puso, sa isip, and let it grow. Habang nag-grow siya, unti-unti yan, liliit at liliit naman si bad wolf. Habang lumalaki yung good wolf in you, lumiliit na rin si bad wolf. At wag mo na siya ulit i-entertain, wag mo na siya ulit balik-balikan. Kasi yun yung mabilis gawin. Yung pag nag-fail ka, ang daling bumalik. Ang daling bumalik sa comfort zone mo, kung saan relax ka, kung saan kasama mo ulit yung mga marites mong kaibigan, kung saan relax ka lang at kampante ka lang sa takbo ng buhay mo at present, at sasabihin mo lang, oo, tanggap ko, mahirap ako, mahirap ang buhay, ganito lang ako nabubuhay, ganito na ako mamamatay. And please take note, if you are watching this, maybe it didn't happen for wala lang. Maybe it happened for a reason because maybe may edad ka na. You are not getting any younger. Okay? Maybe you only have few years sa buhay mo. I am not saying sana ganun nga, no? Pero what I'm saying, we have limited time. Katulad ng pandemic, malay-malay ba ng mga mayayamang tao na bigla silang papanaw? 'Di ba? Pero alin ang mas masayang isipin? Yung papanaw ka na mayaman dahil yung maiiwan mo, yes, hindi mo madadala ang kayamanan mo. Pero yung maiiwan mong mga mahal sa buhay, magiging comfortable, magiging okay. 'Di ba? Kahit na wala ka, especially kung breadwinner ka. Samantalang kung mahirap ka, o namatay ka, just like that, pareho lang din. Wala ka din namang nadala. Oo nga. Pero, nag-iwan ka ng problema dun sa mga mahal mo sa buhay na iniwan mo. So, alin ba ang gusto mong alagaan? Yung tatanggapin mong mahirap ka na lang habang buhay? Or yung magpapayaman ka, gawin mo ang lahat, alagaan mo yung good wolf mo, para pag yumaman ka, pwede ka pang makatulong sa iba. Alin dun? So, I will leave this to you. I will pose a question. Since today is Tuesday, what do you want to choose? To take care of your bad wolf and carry on with the life that you are comfortable with right now? Stay in your comfort zone? Or start thinking and restart your life and plant that seed, that good wolf in your heart, in your mind? It's a long process, but you are willing to take the risk. Yun lang po for today's video. Thank you so much guys for watching. Have a good day.